Pagkatapos ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtalo niya sa Antikristo at sa hukbo ng kasamaan, dito naman magaganap ang isang napakagandang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Ito ang tinutukoy sa Biblia na millennial reign o ang 1,000 paghahari ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Ano nga ba ang katotohanan tungkol dito? Kailan nga ba magaganap ang propesiyang ito? Ang pangakong ito at anong mga mangyayari sa panahong ito? Pag-usapan natin yan ngayon, kapatid. Anong ibig sabihin ng millennial reign? Ang salitang millennial ay mula sa Latin na mile, ang ibig sabihin ay libo, at anum naman ang ibig sabihin ay taon. Ibig sabihin ay 1,000 taon. Sa panahong ito, ang Panginoong Hesukristo mismo ang maghahari bilang hari ng mga hari. Ang kanyang pamumuno ay makatarungan, banal at ganap. Hindi ito simbolo lang, kapatid, dahil ito ay tunay at literal ayon sa kasulatan. Malinaw sa Revelation chapter 20 verse 4, sabi dito, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito na tumanggap pa ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At kailan ito magaganap? Sinasabi sa Biblia na ang millennial reign ay magaganap pagkatapos ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus at pagkatapos talunin ng Antikristo at si Satanas. Mababasa natin sa Revelation chapter 19 verse 16, nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At ano-ano ang mga magaganap sa panahong ito? Una ay ang kapayapaan sa buong mundo. Sinasabi sa Isaiah chapter 2 verse 4, siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao. Kahit gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikipagdigmay di na magsasanay. Ibig sabihin, wala nang gera, wala nang karahasan. Ang mundo ay mapupuno na ng kapayapaan. Pangalawa, ay ang makatarungang pamumuno. Sabi sa Isaiah chapter 11 verse 4, ngunit hahatulan niya ng buong katwiran ang mga dukha at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Tulad ng pamalo, ang kanyang mga salita, sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Malinaw na wala ng korupsyon, wala ng kasinungalingan. Ang hustisya ay iiral dahil ang Panginoong Hesukristo ang namumuno. Pangatlo ay ang pagbabagong kalikasan. Sabi sa Isaiah chapter 11 verse 6, maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero, mamamahinga ang leopardo sa tabi ng batang kambing, magkasamang manginginain ng guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Sinasabi dito, kapatid, na ang kalikasan ay may babalik sa dating kaayusan, walang panganib, walang pananakot. Pang-apat ay ang panahon na ang mga mananampalataya ay maghahari kasama niya. Malinaw sa Revelations chapter 20 verse 6, mapalad at lubos na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo. Maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At ito ang gantimpala ng Diyos sa mga nanatiling tapat kay Kristo. Panglima ay sa panahong ito, si Satanas ay nakagapos. Mababasa sa Revelation chapter 20 verse 2, sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at dinapos ito sa loob ng 1,000 taon. At wala nang panlilinlang, walang kasamaan sa mundo, pansamantalang ito'y pinigil muna. At malinaw ang mensahe dito, kapatid, na ang millennial reign ay paalala sa atin na may pag-asa, na may darating na perpektong pamumuno, na may hustisya at hindi na magtatagal ang kasamaan, na may babala dahil may hangganan ang pagtitiis ng Diyos. Kahit sabi po sa Acts chapter 17 verse 21, nagtalaga siya ng araw ng paghuhukom sa pamamagitan ng taong kanyang itinalaga. Kaya, kapatid, ang tanong ay hindi kung may millennial reign ba. Ang tanong ay kasama ka ba sa kaharian ng Panginoong Hesukristo? Dahil malinaw ang sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 15. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya, kapatid, habang may panahon pa, magbalik loob tayo sa Diyos. Tanggapin natin si Hesukristo bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Dahil siya ang hari na darating at siya rin ang tagapagligtas na handang tumanggap sa iyo ngayon. Amen?